FM. Kumusta mga idol? Magandang gabi. Ako nga pala si Jelay. Hindi ko tunay na pangalan. 24 years old. Alam niyo ba, matagal ko nang pinapangarap ang marinig ang kwento ng buhay ko sa radyo. Pero kasi, ang hirap simulan dahil maraming bagay ang kailangan mong alalahanin. Lahat naman kasi siguro tayo may mga pangyayari sa buhay natin na ayaw na nating alalahanin. Pero ito, humana pa rin ako ng lakas ng loob para i-share ito sa inyo. Isa akong working student, pero ako yung klase ng nagkatrabaho na tipong 1-2 buwan lang lilipat na agad. Madalas ko na rin kinakausap ang sarili ko at tinatanong, ano ba talaga ang gusto ko? Ang hirap sagutin sa totoo lang, lalo na kung napipilitan kang gawin ang mga bagay na hindi mo gusto. Ay, buhay. Anak! Ano ba yan, Nay? Nagulat naman po ko sa'yo. Ay, parang nakakita ka ng masamang espiritu ah. Hindi naman po, Nay. Nagulat lang po. Oh, ano? May nakita ka na bang trabaho? Wala pa po eh. Aba, ilang araw ka nang tenga rito sa bahay ah. Nay, naghahanap naman po ko eh. Aba, siguraduhin mo lang. Opo, Nay. Pasensya na po. Pahingi pala ako ng 100. Pambibili ko lang ng kanin at ulam sa labas. Bibili pa po kayo? Pwede naman po ako magluto. Nako, kapag nagluto ka anong oras pa maluluto ang pagkain? Nay naman, tipid-tipid po muna tayo. Aba, tinitipid ko na ang pagkain dito, pati ng mga kapatid mo. Napakatagal mo kasi maghanap ng trabaho eh. Nay naman, alam niyo naman kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ay, bakit ka ba kasi umalis sa nakaraan mong trabaho, ha? Hindi ko po kasi gusto yung trabaho ko dun eh. Nahihirapan po ako. Kaya nga, sana tiisin mo kahit gaano kahirap. Wala namang trabaho na madali. Kaya rin nga po ako naghanap ng trabaho agad eh. Para makatulong ako sa inyo, tsaka sa mga kapatid ko. Oo, ayun din ang isipin mo, pati na rin ako na nanay mo. Kailangan ko rin ng pera para sa bahay. Sa dami ba namang gastusin at ang mamahal pa ng mga bilihin? Nay, pinagbubuti ko din naman po yung paghahanap ng trabaho ko. Bukas po, Nay, gigising po ako ng maaga para makaalis po agad. Mag-a-apply po ako ng trabaho, magpapasama po ako kay Louie. Ano bang meron sa inyo ni Louie? At parang napapadalas at nakakasama mo siya, ha? Nay, kaibigan ko lang po siya. Sinanay talaga eh. Aba, mas okay na yung makasigurado ako, no? Nga pala, Nay, sabi niya rin po, pagkatapos namin maghanap ng trabaho, magra-racket kami. Anong racket na naman ba yan, ha? Anong oras ka na naman makakauwi? Malaki ba yung makukuha mo? Maliit lang po yun, syempre. Pang dagdag gastos na lang sa bahay. At magiging budget ko sa pagkuha ng requirements. Alam mo, palaging gastos yung pagkuha mo ng requirements. Tapos, 2 linggo lang aalis ka na naman. Parang paikot-ikot lang atang ginagawa mo eh. Call center na naman ba yung ina-applyan mo? Opo, Nay. Tiisin mo kasi kahit gaano pa kahirap. Ay nako, mahirap talaga makipag-usap sa mga kliyente. Basta may pera ka na inaabot sa akin, okay na yun. Susubukan ko po ulit, Nay. Anong susubukan? Pilitin mo naman para sa amin, Jelay. Opo, Nay. Sorry po. Alam niyo mga idol, minsan, nahihirapan na rin ako. Hindi ko lang sinasabi kay nanay pero nape-pressure na rin ako. Ito rin ang dahilan kaya hindi ko magawa ang bagay na gusto ko. Hindi niya kasi suportado ang mga hilig ko dahil mahina ang takbo ng pera. Sa totoo lang, nahihiya na rin ako kay nanay dahil palipat-lipat ako ng trabaho. Patigil-tigil din ang pagbibigay ko sa kanila. Oh, bakit na naman ganyan mukha mo? Kasi si nanay. Ano naman ba nangyari? Hayaan mo na. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako hindi makatagal-tagal sa trabaho ko eh. Pinipilit ko lang talaga para sa pamilya ko. Matagal ko naman ang sinasabi sa iyo to, Jelay. Hindi mo gusto yung set up sa call center.
Alam ko na gusto mo i-pursue yung pagiging makeup artist mo. Alam mo naman na yun talaga yung gusto ko, diba? Sa totoo lang, mamaya may racket ako eh. Hindi ko lang sinabi kay nanay na magme-makeup ako. Ako na naman ba dinahilan mo kay tita? Basta ha, pag tinanong ka ni nanay, sabihin mo may racket tayo. Hindi ba magagalit sa akin si tita? Palagi na lang ako yung dinadahilan mo pag may sideline ka eh. Hindi naman, siguro. Alam mo naman kasi nanay ko, diba? Hindi suportado ang pagiging makeup artist ko. Kaya siya maliit daw sweldo, ganyan-ganyan, bla bla. Oh. Sige. Basta sinasabi ko sa'yo ha, kung ano yung hilig mo at gusto mo, dun ka. Mahirap mahalin ng trabaho na hindi mo naman gusto. Alam ko naman, ang iniisip ko lang naman kasi talaga yung sasabihin ng nanay ko. Alam naman natin na hindi kalakihan ang kinikita sa pagme-makeup, diba? Ay, salamat Louie ha. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit sa mga ganitong sitwasyon eh. Ano ka ba, Jelay? Wala yun. Willing akong tulungan ka. Matagal rin naman na tayong magkaibigan at simula pa lang, suportado na ako sa mga ginagawa mo. Salamat ulit ha. Teka, malapit na ata akong tawagin. Kinakabahan na naman ako. Saka kinakabahan? Nag-practice naman na tayo mag-interview ah. Alam mo namang hindi ako sanay magsalita ng English. Baka mamaya mabulol-bulol ako dyan. Basta ganito ha, just be yourself lang. Yun ang gagawin mo. Pwede ko kaya ipakita yung pagme-makeup ko sa kanila? Baliw. BPO ang interview mo mamaya, hindi makeup contest. Good luck ulit sa akin. Kaya ko to. Oo, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Kaya napakalaking bagay sa akin na may tulad ni Louie na suportado ako sa isang bagay na gusto kong gawin. Oo, nakakahiya pero mas nakakahiya kung tatanggihan mo ang isang tao na nag-o-offer na ng tulong sa'yo. Bakit nga kaya ganun ang buhay, no? Minsan, mas mabuti pa yung hindi mo kaano-ano. Yung wala kang relasyon. Yung di mo kadugo. Siguro dahil wala ka masyadong expectation. Hindi tulad ng kamag-anak mo, mas masakit kapag wala ka man lang nakuha kahit katiting na pagpapahalaga sa mga bagay na pinaghihirapan mo. At ang mas masakit pa dito ay ang mismong nanay mo na di ka na nga nabibigyan ng lakas ng loob, nakakarinig ka pa ng masasakit na mga salita. Oh, buti naman nakauwi ka na. Oo nga po, Nay. Magkano kinita mo? Hati po kami ni Louie sa talent fee. Oh, magkano nga? 2,000 po, Nay. Akin na. Po? Akin na yung kinita mo. Mabibili ko ng pagkain natin at ipababayad ko sa utang. Nay, pwede po bang 1,000 muna ibigay ko sa'yo? Itatago ko na po sana yung 1,000 para panggastos sa requirements ko at pamasahe. Naku, Jelay ha? Wag mo kong artehan. Akin na yung kinita mo. Ikaw may kasalanan yan. Palipat-lipat ka ng trabaho tapos ngayon gigipitin mo ko? Nay naman eh. Ano naman po pang gagastos ko para sa sarili ko? Aba, buti pa ang sarili mo, naisip mo. Kami ng mga kapatid mo, hindi. Nay, babawi naman po ako kapag sumweldo na ako eh. Diyos ko, sinabi mo na yan ng ilang beses na. Nasaan? Minsan hindi ako nakaramdam ng sarap dyan sa pagtatrabaho mo, Jelay. Nay naman, please. Pinaghirapan ko po yan eh. Huwag mo kong aartihan. Nay naman. Oh, ito, 100. Huwag ka nang magreklamo dyan. Batang to, walang utang na loob. 2,000 lang, nagkakaganyan ka? Ano mga nagastos ko sa'yo simula nung bata ka, ha? Naisip mo ba yun? Pero kasi... Jelay, tama na, wag mo na ipilit. Ang kulit mo eh, para sa bahay at mga kapatid mo naman to. Sige po, gagawa na lang po ako ulit ng paraan. O yan, tama yan. Maging madiskarte ka kasi. Kung gusto mo, mangutang ka kay Louie. Mayaman yun, di ba? Nay, hindi naman pwede na i-take advantage yung tao. Sinasamahan lang nga po akong mag-apply eh. Ganun na ang buhay ngayon, Jelay. Kaya ka ganyan kasi hindi mo pa alam ang agos ng buhay. Sige po, Nay. Akyat na po ako. Oh, anong aakyat? Hoy, ang daming hugasin doon. Tumulong ka man lang sa bahay, Jelay. Opo, Nay. Mapapasabi ka na lang talaga ng ang buhay talaga ay parang life.
Sa totoo lang mga idol, minsan hindi ko rin maiwasan na sumama ang loob sa nanay ko. Para kasing ako na yung inasahan niya sa pagpapalaki sa mga kapatid ko. Simula kasi nung nang 18 years old ako, pinilit na niya ako na magtrabaho dahil legal age naman na ako. Matuto na raw akong kumita ng pera at tumulong sa pagpapalaki ng mga kapatid ko. Ang hirap sa totoo lang. Kasi minsan, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Matapos ang ilang linggong paghahanap ng trabaho, sa wakas, nakapasok na ulit ako. Siyempre, as usual, hindi ako masaya sa ginagawa ko. Usually kasi after training, aalis na ako tapos lilipat na ulit. Alam niyo yung pakiramdam tuwing papasok kayo ng trabaho parang nagbe-breakdown kayo? Nai-imagine mo palang yung senaryo sa office na iiyak ka na lang talaga. Siguro, ganun talaga kapag hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero wala eh. May choice ba ako? Siguro, meron. Pero, takot lang ako. Ay naku, Tess. Stress na kasi ako. Saan naman? Saan pa ba? Di sa bahay. Sa nanay mong bruha na naman? Uy, Pia. Nanay ko pa rin naman yun. Oo nga. Yan kasi sa sobrang bait mo. Yan, inaabuso ka na ng nanay mo. Responsibilidad ko rin naman yun bilang anak, di ba? So porket ikaw ang panganay, tapos ikaw yung may trabaho. Ano yun? Ikaw na lahat? Parang ganun na nga. O ano na ang ginagawa ng nanay mo? Yun, nasa bahay lang. Wow naman talaga. Talagang inasa na niya sa'yo, pati yung responsibilidad ng isang nanay. Dapat siya yung gumagawa nun. Diba, ganun naman talaga. Pang-aabuso na yung ginagawa sa'yo. Para kang ginagawang investment ng nanay mo. Ay, pangit man pakinggan. Parang ganun na nga. Anong parang ganun na nga? Ganun naman talaga yung ginagawa niya sa'yo. Girl, hindi ko na talaga alam. Kapag pumapasok ko sa office, sobrang nalulungkot ako. Palaging ganito. Sis, yan na yung sign. Kanina ko pa napapansin sa'yo na kasi mangot ka. Hindi ka masaya sa ginagawa mo. Oo nga, kaya nga naging hopper ako Teka, pang ilang kumpanya mo na ba to? 4? Ngayong taon? Grabe ka naman. For 1.5 years lang naman. Diyos ko, te. Grabe Sa mga ginagawa mo bang yan, hindi mo ba napapansin o di mo ba nafe-feel na parang may pagkawalay ka ng gana sa work? I mean, tignan mo, true lalo naman talagang toxic dito sa BPO, di ba? Pero hanggang kailan ka magtitiis, te? Hindi ko talaga alam, sis. O, diba? Hindi ka naman kasi sureness sa mga sagot mo. Ano ba dapat kong gawin? Aba kung ako sa'yo, te, sundin mo kung ano yung gusto mo, girl. Kung saan ka masaya, tapos kung saan ka mas motivated, gawin mo. Kaso kasi ayaw nga ni nanay. Bakit na naman? Yan na naman tayo sa nanay na yan Nanay mo ba magme-makeup? Kapag naman napatunayan mo sa kanya na may pera sa pag-freelance, diba? Tameme na lang yan, te, promise. Kapag umalis ako rito, hindi na ako mag-a-apply kahit saan. Di go! Go na kung saan yung ganap mo. Te, pangarap mo na yun, Huwag mong pilitin yung sarili mo kung ayaw mo, okay? Sa bawat opisina na napapasukan ko, swerte naman ako sa mga kaibigang nakilala ko. Swerte naman ako dahil lahat sila maaasahan ko. Dumating na nga ang araw na hinihintay ko. Alam ko, maraming beses ko na itong ginagawa pero this time, sure na ako. Gagawin ko na talaga ang gusto ko. Walang mangyayari kasi kung apply ako ng apply kung saan-saan pero sa huli, aalis din naman ako. Sinayang ko lang ang pagod at pera ko na ginugugol para sa pag-a-apply ng trabaho. Kaya sabi ko, gagawin ko na talaga ang gusto ko at ang pangarap ko. At this time, wala nang makakapigil pa sa akin. Nay,
Alis lang po ako, may racket lang ako. Sana naman yan, ha? Sa may Manila lang po. Kasama mo na naman si Louie, ano? Opo. O sige, mag-iingat ka. Galingan mo para malaki ang ibigay na TF sa'yo. Opo, Nay. Uuwi ka naman siguro ng maaga mamaya, no? Kasi alam ko may pasok ka eh. Bumili ka na rin ng ulam. Nay, hindi po ako sigurado kung anong oras po talaga matatapos yung event. Oh, so gagabihin ka na naman. Siguro po. Ano bang racket na yan, ha? Kami po yung nag-aasikaso ng event. Buong team po kami kasama si Louie. Ano bang ginagawa mo ron, Jelay? Bakit parang ang liit naman ata ng sinasahod mo? Nagme-makeup po. Ano? Make-up? Ay sus, kaya naman pala eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo na tama na yung pag may make-up na yan? Wala ka mapapala dyan. Nay naman, ito po yung gusto kong gawin eh. Gusto mo kang gawin, ang hina naman ang kinikita. Normal lang naman po siguro yun, di ba? Lalo na kapag baguhan ka. Pero kapag kilala naman na ako, Nay, lalaki na rin po yung talent fee ko. Asus, kailan pa yun ha? Kung mamatay na ako, saka di mangyayari yun. Hindi ka naman maayos mag-makeup eh. Nay, parang sumusobra na po yata kayo. Oh, aba, masama bang magsabi ng totoo? Sa'yo na nakikita ko eh. Buti hindi nagre-reklamo sa'yo yung mga mini-make-upan mo. Nay, sobra ko na po yata sa akin. Parang hindi niyo po ako anak. Bakit? Alam mo namang hindi naman talaga kita anak eh. Pero sa inyo po ako lumaki, Nay eh. Ikaw yung kinilala kong nanay. Ay, naku, Jelay. Aga-aga iniinis mo ako. Grabe ka na sa akin eh. Lahat ginagawa ko na para sa'yo. Na yun dapat kayo yung gumagawa, ako yung sumasalo. Aba, sumasagot ka na ha? Sobra ka na kasi, Nay. Hindi porket nanay kita, ikaw na palaging taba. Yung pagtrato niyo sa akin, parang hindi niyo ako naging anak eh. Parang ko isang bangko. Ginawa niyo akong investment. Tapos kapag hindi nagagawa ang mga responsibilidad ko, na dapat responsibilidad niyo, sinusumbat mo lahat sa akin ng mga ginawa mo. Ang kapal ng mukha mo, Jelay. Manang-mana ka sa totoong nanay mo. Sino kaya sa ating dalawa? Akala niyo hindi ko alam? Ginagamit mo pangalan ko para mangutang ka sa mga kapitbahay natin. Tapos ano? Pangsusugal niyo lang? Ni minsan po ba may narinig kayo sa akin? Wala, di ba? Tiniis ko po lahat kasi mahal ko po kayo eh. Galit na galit ka naman ha? E di kung ayaw mo at puro ka reklamo, lumayas ka dito sa bahay ko. Talagang lalayas ako. Sawang-sawa na ako sa buhay na to na ikaw ang kasama ko. Sabihin niyo nga sa akin, Idol, masama ba na nilayasan ko ang nanay ko? Masama ba na sundin ko ang bagay na gusto ko? Masama ba akong anak dahil sa ginawa ko? Hindi ko na kasi talaga natiis. Ginawa ko naman lahat para sa nanay ko pero parang lahat ng effort ko wala sa kanya. Ni minsan yata hindi niya ako tinanong kung kumusta na ako. Ano na ba ang nangyayari sa akin? Palaging bungad niya kasi sa akin, hingi ng pera. Oh, kamusta na? Eto, okay naman ako. Alata nga mukhang masayang-masaya ka. Siyempre, pakiramdam ko kasi free na ako eh. At saka, dumadami na rin ang clients ko. Talaga? Mabuti naman. I'm so happy for you. Thank you, Louie ah. Alam mo, kung hindi rin dahil sa'yo, hindi rin ako magkakaroon ng lakas ng loob na tuparin ang mga pangarap ko. Sus, wala yun. Nagbigay lang naman ako ng advice pero ikaw pa rin naman yung may hawak sa kung ano yung magiging desisyon mo. Siyempre, party ka na rin no. Kasi tinutulungan mo akong ma-realize ang mga bagay-bagay. Teka, may iba lang ako. Kamusta na pala si tita? Wala akong balita eh. Hindi mo na siya nadalaw simula nung umalis ka sa inyo? Hindi na eh. Pero nakikita kami ng mga kapatid ko. Patago nga lang. Kung bibigyan ka pa ba ng pagkakataon, babalik ka pa ba sa inyo? Nako, baka hindi na. Hindi naman sa wala akong utang na loob ah.
Ayoko lang ulit kasi bumalik sa dati kong buhay. Alam mo na, masaya na ako sa kung ano ko ngayon. Maintindihan kita. Mahirap din kasi talaga dinanas mo kay Tita Ani. Sana lang talaga ma-realize niya yung mga mali niya. Sana nga. Lika na nga, tama na ang drama. Kumain na lang tayo ng pares, gugutom na ako eh. Ako rin. Actually, kanina pa nga kumukulo yung tiyak ko sa gutom eh. Naririnig ko nga eh. Tara na. Sa pag-alis ko sa amin, masasabi ko na nakalaya nga talaga ako. Nagagawa ko na ang trabaho na gustong-gusto ko. Wala na rin ako iniisip na tao na tumututol sa mga pangarap ko. Ilang panahon na rin na nakalipas noong huling nag-usap kami ni Nanay. Alam ko hanggang ngayon, galit siya sa akin. Pero sana naman maisip din niya ang mga bagay na nagawa ko sa kanya at yung mga bagay na nagawa niya sa akin. Kaya kayo, huwag niyong hahayaan na may tao na tumututol sa mga pangarap niyo. Hindi naman sila ang naghihirap. At hindi ibang tao ang magde-decide para sa future natin. Sana, idol, may natutunan kayo. Maraming salamat. Gumagalang, Jelay. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.